Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bagong update ngayon sa nagaganap na search ng mga nawawalang sabungero na di umano ay itinapon diyan sa palaisdaan sa may Batangas. Kaya sa video na ito, courtesy ng Frontline News ay atin makikita at malalaman na meron na at dito sa balitang ito ay atin na malalaman na hindi lang pala nag-iisang sako na may mga buto, kundi meron pang ibang nakikitang mga sako na may laman na mga buto. Kaya nga lang ay hindi natin nakikita sa video na ito dahil sa ito'y classified. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang panoorin ang bagong update sa balita ng paghanap ng mga labi nitong mga nawawalang sabungero. Video courtesy sa atin ng Frontline Express News. Camille, dyan lang ba sa may mga lugar na yan karamihan itinapon itong mga sako nga na may laman na buto? Dyan lang ba sa may pangpang na banggit mo? Nikki, meron nga kasing, kagaya nga nung sinabi ko kanina sa aking report, meron nang na-identify na palaisdaan. So yan na yung naging target area para sa paghahanap nga ng mga diver ng Philippine Coast Guard. Kahapon, malapit doon sa palaisdaan, sa bandang Pangpang, doon natagpuan kahapon yung sako na may lamang mga buto. Ngayon, itong information na kakasabi ko lamang sa iyo, wala pa tayong detalye kung sa Pangpang din ba yan o sa ilalim ng lawa. Kaya yan yung hinihintay pa natin muna kumpirmasyon mula sa mga otoridad. Nikki. Eh yung gaano ba kalayo yung palaisdaan na yan sa Pampang? At anong bayan ba yung nasasakupan yan? Nikki, itong palaisdaan na ito ay sako pa rin yan ng bayan ng Laurel dito sa Batangas. Pagdating naman doon sa layo, hindi yan gaano kalayo itong palaisdaan sa Pangpang. Pero dito sa kinatatayuan ko, ito kasi yung pinaka-fish port ng Laurel. Mula dito, kinailangan pang sumakay ng rubber boat ng mga diver ng PCG para makapunta doon sa palaisdaan. So siguro around 5 to 10 minutes drive din yan mula rito sa aming kinatatayuan. Nikki. Okay, so ito mga kababayan familiar ba sa inyo ang lugar? Ito, ayan, yan, di ba familiar ba kayo dyan? Itong merong dalawang taong nakatayo dito sa, sa Aplaya, yung nakatayong dalawang tao, ay diyan inilagay yung sako na merong lamang mga buto. Ngayon, dito sa may apat na tao na yan, nakalublob, hanggang kilikili yung tubig, ay diyan nakuha mismo yung sako na merong lamang buto. At hindi lang pala nag-iisa, mayroon pang mga bagong nakuha ngayon sa panahon na ito. Ayan, nakita nyo itong dito subtitle sa baba. Ilan pang sako natagpuan sa ilalim ng lawa. Ayan, so ito'y breaking news courtesy sa atin ng Frontline Express News Channel. At may bagong mga sako na nakuha sa panahon na ito, sa oras na ito. Ay mayroong karagdagang mga sako na may laman na mga buto pa rin. So, pwedeng tapunan din ito dito ng mga sinunog. Pero yung mga buo ang katawan na tinalian at nilagyan ng pabigat, doon daw yan sa palaisdaan, doon sa fish cage. Kaya galing dito ng PCG ay pumalaot sila, pumunta sa malayo at hinahanap yung palaisdaan. At ang hinahanap doon ay yung sinasabing tinatalian ng pabigat na sakong buhangin. Itong dito naman, iba ang istorya pala nito. Itong dito sa may, kaya pala merong lupa dyan na parang nasunog, no? Dyan pala sinusunog yan. Yung mga dyan, tapos nilagay sa sako. And then itinapon lang dyan mismo sa mababaw. Naku, grabe, no? Hindi lang pala isang lugar ang pinagtapunan. So, dalawang klase ang pag-dispose nila, dalawa. Isa yung tinatalian lang, nilagyan ng pabigat, hinulog doon sa palaisdaan. At isa itong sinunog nila dito, nilagay sa sako ang mga abo at mga durog-durog na buto. Kaya ito, ayan, so, kaya may mga naghahanap pa rin dyan at meron na silang nakuhang karagdagan pa ng mga nakasako. Kaya wala nang kawala ang may gawa nito
kapag nagmatch ang mga DNA ng mga buto diyan sa DNA ng mga nawawalang sabungero, kahit isang sabungero lang ang mamatch ang DNA diyan, ay tapos na ang kaso kasi ito lang ang hinahanap na ma-prove na totoo ang sinasabi ng witness na mayroong tinatapon diyan. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng Frontline. Drive din yan mula rito sa aming kinatatayuan. Nikki. Yan ang express report ni Camille Samonte. Sinusuri na ng mga otoridad ang mga natagpuang buto na nakasilid nga sa sako sa gilid ng Taal Lake sa Batangas. Kasunod dito ng pagsisimula ng search and retrieval operations sa mga nawawalang sabungerong itinapon umano sa lugar. Narito ang express report ni Camille Samonte. Nakasilid sa sako ang mga sunog na buto na ito na nahukay ng mga pulis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabing dinala ang mga pinatay na missing sabongero base sa isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Susuriin ang mga buto para makumpirma kung buto ito ng tao at kung tutugma ang mga ito sa mga nawawalang sabongero. Sa hiwalay na video naman na inilabas ng Department of Justice, makikita ang pag-ahon sa sako mula sa tubig. Ayon sa DOJ, natagpuan ito malapit sa Pangpang. Hindi pa malinaw kung inanod ito o itinapon mismo sa lugar kung saan ito nakita. Okay, so sa palagay ko ito'y tinapon lang talaga diyan, no? Ayan, no? Yung ibabaw ng sako ay nilumot na, itim na. Pero yung sa bottom niya ay maputi dahil nakalubog yan diyan diyan mismo sa mababaw na parte ng lawa. Ano lang siya, 'di ba? Parang hindi na yata sumakay ng bangka ang nagtapon yan. Baka inaano lang yan. Nilalakad niya lang Tapos tinapon sa medyo malalim. Palagay ko ang sako ay hinaluan din ng mga bato at ng buhangin. Kasama na yung mga abo ng labi ng sinunog nila. Na nilikha, 'di ba? Hindi natin sasabihin na tao, nilikha lang. Nilikha ng Diyos. Ayan, kaya sinunog nila ang nilikha ng Diyos. Siyempre magagalit ang Diyos niyan kasi sinunog nila. Hindi sila ang may gawa niyan. Napakalaking pagkakamali. Kung sino man ang tao na ito na sinusuhulan para gumawa ng ganyan, ay iwan ko kung marunong magsisi, marunong mag-remorse, marunong magdasal. Dapat kasi ibalik ang balik yung death sentence na electric chair para mangyari sa kanila ang ganito. Kaano kasakit ang masunog, 'di ba? Masunog sa kuryente. Ito mas masakit kasi hindi ganong high voltage yung apoy. Matagal yan, kaya matagal maging abo, kaya siya, masakit talaga siya na klaseng execution. Okay, kaya sa balita kanina, sinabi ng reporter na mayroon pang nakuhang ibang sako diyan. Sa oras na ito ay mayroong nakuhang isang sako na naman at wala pang naipakitang video kasi hindi pa yata nakauwi yung mga nag-cover dyan. Okay, so meron ng progress at totoo talaga ang sinabi ni alias Tutoy na meron ngang mga itinapon dyan. At dalawa ang sinabi ni Tutoy, yung mga tinalian, nilubog, at yung isang klaseng execution ay yung pagsunog. At ito nga pala, hindi pala ibinaon tinapon lang. Grabe talaga ng mga tao. Sila parang pulo ito sa Taal, sa bulkano Parang parte ng bulkano, yung gilid ng bulkano na mayroong mga tumutubo na halaman. Andiyan, no? Kaya medyo tago talaga ang lugar na yan at walang nakatira dyan. Kaya pwede kang gumawa ng mga bagay, ng mga gawain na bawal kasi walang nakatingin sa iyo Medyo malayo siya sa kabihasnan. Nasa kalagitnaan ng lake. Kalagitnaan siya. Okay, so sigurado ako bukas puputok na tong balita kung kaninong mga labian
at kaninong DNA mag-match. Kasi hingi pa ng DNA sample sa lahat ng kapamilya eh. Sa mga anak, sa asawa o kapatid. Magkapareho lang kasi ang kapatid kung isang pamilya lang. Magkapareho lang ang DNA ng magkakapatid. Ng nanay, ng tatay, ng anak. Kaya medyo matagal, hindi matagal baka bukas or baka sa makalawa or sa Lunes ay malalaman na natin to kung kaninong DNA ito. Kung kasama ba ito sa mga nawawalang kaawang-awang mga sabungero. Grabe. Okay, balik tayo sa balita courtesy sa atin ng Frontline Express. Mo sa lugar kung saan ito nakita. Bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang DOJ na nagbibigay ito ng pag-asa sa anilay nalalapit na pagkadiskubre sa katotohanan at paggamit ng hustisya. Bago ang pagkakadiskubre sa sako ng mga buto, pumalaot na rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay ang mga rubber boat sa Taal Lake. Pero ayon sa DOJ, kailangan daw munang suriin ang kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim bago simulang sisirin. Hindi rin daw magiging madali ang paghahanap dahil sa masamang panahon. We can expect na yung tubig ay medyo hindi masyadong clear, no? Medyo murky. Pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na ipapahiram ng hopefully ng Japanese government at iba pang mga ahensya, at we can get a good picture of what it looks like down there. Ayon pa sa nakuhang impormasyon ng DOJ, may sandbag na itinali umano sa mga bangkay para tuluyang lumubog ito sa lawa. At kahit 4 na taon na ang nakalipas, umaasa pa rin ng DOJ na may mare-recover pa ring bangkay. Pero kahit walang bangkay, ang mahalaga raw ay mapatunayan ang kasong murder. Tama. Yan ang pinaka-importante. Yung mapatunayan yung mga sinasabi ng whistleblower. At kapag napatunayan, so totoo. At yung tinuturo niya na mastermind ay yun na nga yun. Siya yun. Kaya sa oras na ito siguro, or kagabi pa lang. Kagabi kasi na-discover ito eh. So, palagay ko wala nang tulog. Wala nang tulog yung mastermind na Chikwa. At dapat imbestigahan din yung Chikwa. Kasi bigla lang daw sumulpot yung tao na yan eh. Sa panahon ni Iraq. Walang record yan na kung saan nag-aral ng high school. Wala, parang si Alice Go daw yan. Yung Chikwa na yan, bigla na lamang sumulpot. At marunong nang magtagalog. Diba? Kasi pala, mayroon palang university si Digong sa China na nagtuturo ng Filipino culture and language. Yung Soledad University, nakita nyo ba yun mga kababayan sa, hindi gaanong binabalita yun eh. Soledad Duterte University, nasa Nanjing province ng China, sa lugar ni Alice Gu, sa Fujian pala, sa lugar ni Alice Gu. At baka itong si Chikwa na marunong magtagalog, baka galing din ito doon, kasi nga si Alice Gu nang sumulpot dito sa Pilipinas ay magaling ng magtagalog. Dahil mayroong universidad si Digong sa China na nagtuturo ng ating kultura sa mga Inchik at nagtuturo ng lingwahe natin. Kaya nga ang mga spy ng China dito sa Pilipinas ay mga nag-asawa na ng Pinoy at marunong ng magtagalog. Kaya hindi natin malalaman na mga foreigners pala yan. At hindi lang yan, spy ha, kasi na marami namang nahuhuli. Nasa 6 na spy na yata yung nahuhuli sa taon na ito na galing China na marunong ng mga magtagalog. Yun nga, dahil pala mayroong universidad eh, si Digong sa China. At tinuturo pa yung mga natin kultura sa mga Inchik. Para pagpunta ng Inchik dito ay hindi na mahalata na sila yung mga Inchik. Magaling magtagalog. Alright, so ano sa palagay niyo mga kababayan? Meron pa bang makuhang maraming mga ebidensya dyan sa lawa? Sa palagay ko ay meron. Kasi sa susunod na linggo, darating na yung mga robots na submersible drones ng Japan para tutulong sa pagtingin sa bottom ng Taal Lake na ito. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe
mga kababayan, para palagi tayong updated at malaking tulong sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, ingat ang lahat. God bless the Philippines.